kanyang mga salita. Hindi lang pakinig, hindi sa puso ang kanyang salita. Nakinig ka ngayon o hindi? Sige, hindi. Di ba? Nakinig ka ngayon. Pangalawang tanong, yung narinig mo ba ngayon na kanyang mga salita ay iyo bang isinapuso? Nakinig! Dito! Mamaya, labas naman dito! Kaya nalabas ka mamaya parang walang alam sa kanyang mga salita. Eh mga, mag-quiz kayo tayo ngayon after sa to. Dito gusto mag-quiz. Mag-exam tayo, tapos ito pa. Grabe, dito nakinig. Diba? Parang makapagiging na mag-uwi. Nakinig ka, pero bakit hindi mo naiintindihan? Bakit nalabas ka mamaya na parang wala ka? Dahil bakit yung narinig mo na kanyang mga salita ay hindi mo sinapuso. Anong sabi dito? Sa Colosas, chapter 10, ang salita ni Kristo hayaan ninyong lubusan manatili sa inyong puso. Bakit kailangan namin manatili ang salita ng Diyos sa ating mga puso? Dahil sabi na kanyang mga salita, yung pinaan ay malilumon. Dito isa ito na. Pinaka-disciple ba? Ay yung ating mga puso. Kaya kailangan nandyan yung mga salita ng Diyos na mananatili dito para i-guard, para bantayan. Kasi yung puso kasi ng isang tao, sabi nila, may magpapang nila. Ganito, turuan ninyo at panahan ng isang isa na may bakong na may buong karunungan ng puso ay bakit, ang salmo, mga himno at mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. So, ulang ko natin para mas lubos natin makilala ang Diyos sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral ng Biblia ay mga salita. At yung mga narinig natin na kanyang mga salita ay dapat natin isa. So, okay. Itong pangalawa, paano nito isipin mo? Ito kung may kumagawa nyo. Paano tayo kalalo sa pagkakilala sa Diyos? Pangalawa sa pananalig. Balikan ulit natin kanina. Bago kayo pumunta dito, ano yung hinahanda nila? Israel. Pero, sino ba dito sa inyo bago pumunta dito? Nag-pray. Sino yung bago pumunta dito kanina? Nag-pray. Diba? Ibig sabihin, bakit ka nag-pray? Isa yun sa kadahilanan, nag-pray ka para maihanda ang spiritual. Kasi alam natin, habang nakakapunta dyan ngayon, maraming pwedeng magiging handa. Yung ingay pala na umiikot dyan, handa. Hindi ba natin nag-pray? Kasi ingay. Pero kahit paingay pa yan nandiyan sa gilid ninyo, pero kung handa yung spiritual ninyo, na bago kayo punta, nag-pray para marinig yung spiritual, kahit anong ingay meron, makakapagpapos. Parang isang tao ay ang totoong narinig na ito. Habang nagdadala siya ng tubig sa isang baso, yung tubig ko to, ay tubig ko to. Yung baso ko, yung tubig. Yung simbahan na sinala sa gilid ng anak niya, bago siya pumasok sa swerte natin ito. Pagkaya nila ng tubig ko, yung baso ko, yung tubig. Natalikod siya sa mga maingay. Sino sa sinunalo ng pastor kaya nagawa na ng tubig. Mapaputos sa tubig pastor. Tubig na yung pakupa. Napapunta siya doon sa anak na may pastor. Nabigla
hindi natin malaman ang kadahilanan. Then, ang papunta nito, nag-iakot nito, may saan sila focus. Doon sa mga taong kaibigan sa simbahan. Bakit siya nakatingin? Hindi niya alam, mamili na talaga. Nag-iakot na niya yung tubig. Kahati lang na, sabi ng pastor niya. Di ba rin kami, kuha ka na sa ibang baso, tubig. Tapos, focus ka din. Nag-iakot na yung isang baso na pumunta ng tubig, ano din natin? Walang kahit kunting patak. Eh, kunting bawas, wala. Bakit? Dahil saan sila nakatutok? Saan sila nakafocus? Doon sa lalagyan? Baso. Sabi niya, maingay ba? May narinig ka ba ingay? Sabi niya, wala. Pero marami nag-iingay. Pero hindi niya narinig yung ingay ng mga tao na siya ang dahilan na bakit ako kalahati na nagtungin sa baso ng ina, bakit hindi niya narinig? Parang wala na siya narinig. Bakit? Dahil yung focus niya, hindi na doon. Nandun ka sa dalan ng baso na may lamang tubig. Parang ganun na tayo ngayon. Pero maingay ka na. Maingay ka na mga nato, yung iwan din. Diba? Pero i-focus natin ang ating sarili ngayon sa kanyang mga salita. Huwag din sa mga nakati mo. Huwag din sa mga ingay na yan. Maintindihan mo. Lalabas na mamaya na may laman ng kanyang mga salita dahil yung doon mo, yung focus mo, ay nandiyan. Hindi sa mga katabi mo, hindi sa mga hindi, mga bata na sa labas ka, hindi ka nasa ng bahay. Habang may pumunta, yung bata na natin mo. Wala ang harapan mo. Diba? Dahil hindi ito yung focus mo. At magagawa mo yan kung bago ka lang pumunta dito na para naging handa yung spiritual. Walang problema, maganda sa physical, kung atin naman talaga. Pero dapat handa din natin spiritual. Bakit kailangan mag-pray? Dahil sa pag-uupo dyan, meron kang silent button. Meron kang silent button sa pag-uupo ko na dyan. Isang button na minsan hindi mo na mamalay. Spiritual. Ang dami pwede ginagawa ng away. Pwede ganyan